Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ating mabait na Diyos. Hallelujah. Praise God. Tunay na napakabutin ating pinakamamalapay sa bawat sa atin. Hallelujah. Praise God. At welcome sa ating pong mahal na kapatid, sa loved ones po, ating beloved nanay. Praise God. Puri ng Diyos. Welcome po kayo dito sa lugar ng Bacnotan, La Union. Tayo po'y dumalangin sa ating mabait na Diyos. Mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa iyong paglangis, patubay at paggabay. Sa bawat yugto ng banal na gawain, natapos na sa mapapuring awitin, sa mabuhay na patotoo. Hallelujah! Nagsilbing kalakasan ng aming kanya-kanyang panampalataya. Higit sa lahat, Diyos, yung pagkilos sa aming kalagitnaan na patuloy mong pinapatunayan, ikaw ay nandirito sa iyong tunay mong banal na gawain. Kaya naman, sa oras na ito, sa pag-aaral namin, O Diyos, ng iyong mga banal na salita ng buhay, ikaw po, Diyos, ang magbigay ng kataga sa bidan ng aking labis. Kaya nabaligot ako po, walang magagawa. Tanging, sa lamang po kumaasa, patuloy mo kami sa mga ng Santong Espiritu. At lukuban ng kapangyarihan sa unang panalangin na aming dearly beloved Pastor Wilde E. Almeda. Amin sama-samang sinasaway pinapalayas ang lahat ng uri gawa ng kaaway dahil mas mahinoses, doubts, unbelief cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Everybody should praise the Lord. Purihin na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, magandang oras. Sa bawat sa atin, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagkapasalamat, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Doble pagrespeto, paggalang po sa ating dearly beloved, praise the Lord. Sa ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, sa lahat po ng mga beloved and children, sa lahat ating mga kamagagawa, sa ubasan ng Diyos, hallelujah, sa lahat ating mga minamahal na makapatiran na narito, hallelujah, sa ating mga pinagpalang mga Kristiyano, praise God, ating nakasama at nakapiling nakadaong palad sa oras na ito. Happy 15th Church Anniversary! Sa Friday pa pala yun. Sabado at Linggo. Pero tayo ay na-excite. Sapagkat atin muling aalalahanin, Father, praise God, ang kabutihan ng Diyos. Puri na ating mabait na Diyos, mga minamahal. Kaya ang ating tatalakayin, ating pag-aralan sa oras na ito, ay nato po sa Mateo, kabanatang 9, talatang 36 hanggang 38. Matthew chapter 9, verses 36 up to 38. Ano po ang sinasabi ng mga talatang ito ating basahin? Ito po sa aklat ng Mateo 9, versikulo 36 hanggang 38. Natapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahapag siya sa kanila sapagkat pawang naghapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Na magkagayo sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang anihin ay marami, natapwat kakaunti ang mga manggagawa. 38. Idalangin nga ninyo sa Panginoon na aanhin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Dito mga minamahal, nakapaloob sa mga talatang ito. Nang makita ng ating pinakamamahal na Jesus ang karamihan, siya po ay nakaramdam ng pagkahabag. Bakit? Bakit naramdaman ng Diyos yung pagkahabag? Sapagkat nakita niya ang mga tao roon ay nangahahapis at nangangalat.
na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nakita niyo yung mga tao na nangangailangan ng mga ngalaga sa kanilang kaligtasan. Nang magkagayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Katotohanan ang aanin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Everybody so praise the Lord. Kaya ang mga minamahal, pinili ng Diyos yung mga magiging alagad niya. At sabi nga sila ay hindi marami, kakaunti lamang. Kaya sinabi ng mabait na Diyos ng ating pinakamamahal na Jesus, marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya anong ipinagagawa ng Diyos o ipinagawa ng Diyos? Ang sabi rito, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So mga minamahal, sa ating banal na iglesia, since year 1975 until now, up to the present, ay patuloy po mga kapatid na nagliligtas ang ating pinakamamahal na Jesus. At hindi gawang biro ang pagliligtas ng Diyos sapagkat iba't ibang klase ng mga tao ang kanyang inililigtas. May mga masamang tao, may mga taong wala ng pag-asa, may mga sakit, may mga suliranin sa buhay, naghahanap ng katotohanan, at tayo ay napabilang po sa mga matatawag na inani. Tinawag at pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. So mga minamahal, dapat tayo ay mapabilang ngayon sa mga tagapag-ani, mga manggagawa ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng Biblia, hallelujah, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said He unto His disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kaya mga minamahal, tuwing mag-asikaso po tayo ng church anniversary and Thanksgiving Crusade, ito yung laging pumapasok sa aking isipan na kinakailangan na maipangaral. Dapat nga, hindi lang tuwing church anniversary and Thanksgiving Crusade. Kahit wala tayong anibersaryo, wala tayong kursada, dapat tayo ay nakikiisa, nakikibalikat, humahayo. Makapag-amen po ba tayo? Sino sa inyo rito ang nasubukan ng humayo? Nang walang pera. Purihin ng Diyos. Humahayo ba kayo kahit walang pera? Ibig sabihin, fasting. Pero mahirap naman yung fasting ka. Tapos naghahayo, mainit ang panahon. Ngunit subalit, nandyan ang mga patutuon ng bawat isa na ang Panginoong Diyos nagbibigay ng kalakasan. Handa na po ba kayo? Para sa ating 15th church anniversary. Pagpapalain ng Diyos yung makapag-akay ng kaluluwa. Sa mga mag-aaral. Bagamat hindi ko nagawa noong mga panahon ako'y nag-aaral na maghayo. Kasi mahiyain nga ako. Wala naman tayong itsura eh. Pero muntik na nga akong mapasama sa intrams. Mr. Pogi. Kaso, hindi umabot yung height ko. Kaya, mapalad yung mga may height talaga. First year ako nun. Ay, hindi, third year high school. Ang dami kong kalaban. Kaya, hindi ako pinalad. Everybody praise the Lord.
Hindi ko nagawa yung maghayo no, okay nag-aaral, pero in-encourage ko yung mga mag-aaral na blessing sa inyo yan habang may pagkakataon kayo. Yung mga kaklase nyo, invite nyo sa gawain. Kahit yung araw lang ng Sabado at Linggo, pagpapala na sa inyo ng Diyos yun. Kahit mahirap ang maghayo, hindi madali. Yung iba nga, nadala na natin sa gawain ng Diyos. Sabi ko, lumipas na naman ng 1 taon. Ito na naman tayo. Magsasalubong na lang yung ngipin natin sa taas at sa baba. Subukan nyo. Nakangiti. Amen! Pag nakangiti, Mr. Colgate. Everybody say, praise the Lord. Kasi napapaisip ka, mahal na Panginoon, ito na naman. Ang ipinapagawa mo sa amin, maghahayo na naman kami. Kasi hindi natin kaya talaga yung maghayo kasi hindi madali Gugugol ka ng panahon, oras, minuto. Lalo na kung iniisip mo, ang dami kong labahan. Walang magtrabaho, walang maghanap buhay. Akong inaasahan ng aking mga anak. So, ganun yung iniisip natin. Pero subukan natin minsan na tumalima at sumunod. At makikita natin ang resulta. Yung ating pag-aalala, yung ating pag-iisip na nahirapan tayo, pag tayo sumunod, ang mabait na Diyos ang magpapala sa atin. At magsabi ng praise the Lord. Walang imposible, mga minamahal. Sa mga estudyante, aking kausap. Sa ating mga kapatiran na lahat na, in general. Kaya dito, mga minamahal, sabi ko nga, mahal na Panginoon, lagi na ako nangangar sa baknotan, parang walang nangyayari. Naiyak ako minsan kasi sabi ko, naiyak pero nakangiti. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi sa mga kapatiran, humayo, pero iilan ang humahayo. Kasi napakahirap nga tumulong, sumuporta. Kaya sabi ko, sana pag may bisita kami, huwag makita ng bisita yung kainaan natin. Ang makita sa atin, yung tayo ay malakas na naglilingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang comfort ng mahal na Panginoon, hindi mo salita ang dinadala mo. Salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Oo nga naman, salita nga naman ito ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magdamdam. Hindi tayo pwedeng magtampo. May sumunod. Praise the Lord. Walang sumunod. Baka nag-aatubili lang, pero susunod din yon. O kaya natatakot. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya minamahal dito, mabasa natin, mahalaga yung pag-ani ng mga kaluluwa. Tayo ay 15 years na. Kasi kaya tayo naging 15 years. Kasi ayun na po yung time na year 2009 na naibalik yung gawain dito. Pero kung ika-count natin yung year 1994, tama po ba? 1994? So ilang taon na yun? Magte-32 na ako. Minus 2. Ha? O 30 years na sana ang Bacnotan Outstation. Pero sabi nga nila, dahil sa nagkrusada sa San Fernando, year 1996, kaya doon na na-establish talagang gawain. Hindi ko alam yung kwento na yan Kasi, 1996, 4 years old pa lang ako noon. 94, 2 years old pa lang ako noon. Kaya yung mga nanay at mga tatay talaga, na naunang nasave dito sa Bacnotan, salamat sa Diyos, nandyan pa sila. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos. Palakpakan nga muna natin ang ating mabait na Diyos. Kaya sabi ko, matagal na rin sana ang Bacnotan La Union. Kung ika-count natin yung talagang nag-start. Purihin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, sino ang inutusan ng Diyos para mag-ani ng mga aanihin, mga kaluluwa?
Sabi ng John chapter 15 verse 16, mga salita ito ng Diyos dito sa 1 Kabanatang 15 talatang 16. Sila po mga minamahal yung mga hinirang ng Diyos. Ang sabi rito, para mag-ani, mag-akay, magligtas ng mga kaluluwa. Ating basahin. Sa aklat ng Juan 15:16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung mga hinirang ng Diyos, ang sabi, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Hinirang ng Diyos. So, naman, hindi lang po yung mga ordained preacher, kasi sa English, ordained ang sabi. Tayong lahat ay hinirang, inordain ng ating dakilang Diyos. Hindi man sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi tayo ay inordain ng ating dakilang Diyos, hinirang, inihalal para magsiyaon at magsipagbunga. Lahat magsabi ng praise the Lord. Brother Andrew, ano po ba yan? Bungang araw? Hindi. Ang tinutukoy dyan, magsipagbunga, alam na natin yon. Yung ating mga gawa. Sa Kristiyano, paano mo nakikitang siya'y mabunga? Namumuhay ng may kabanalan. Namumuhay ng may takot sa Diyos. Namumuhay ng may katapatan. Sa actual, sabi nga, action speak louder than words. Nandyan humahayo, nagbubunga ng mga kaluluwa. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sino ba ang ating tinatawagan? Ang ating mahal na Jesus. Kaya nga sabi ng ibang mga hayo group, pagkatapos ng overnight prayer ng Friday, edi Sabado na yon, grabing naranasan nilang power and anointing galing sa Diyos. Humahayo sila. Kahit puyat, talagang naidlip pa nga yung iba naantok pa pero humahayo. Ganun yung sakripisyo. Ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, gumanap sila sa hallelujah, calling ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating mahal na Pinoon. Kung tayo ay mag-iisip lamang, minamahal, paano lumago ng ganito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry kung wala ang Diyos dito? Amen? Sabihin natin dito sa baknotan, tayo, ganito yung ating bilang. Minsan nadaragdagan, minsan nababawasan. So, ganun lang talaga ang paglilingkod. Basta ang importante, yung mga nanatili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, masasabi natin na sila ay pinanghawakan ng Diyos. Pinanghawakan po ba kayo ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayan minaman, napakaliwanag. Ang sabi kanina ng ating nabasa, ulitin ko na lamang, yanda ang Proverbs chapter 11 verses 30 up to 31. Pakiayos na lang sa ating monitor. Mga Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 30 hanggang 31. Ang sabi ng ating nabasa kanina, napakaliwanag. Ang ating mahal na Jesus, nakita niya ang karamihan, siya ay nahabag. Bakit? Nakita niya na ang mga tao noon ay nangahahapis at nangangalat. Na sila ay gaya ng mga tupa, mga tupa.
Kaya totoo yung salitang may mga tupang ligaw. May mga tupang nababalian, tupang napapahamak. Pag walang tagapangalagang totoo, mga minamahal, walang mananalangin sa kanila. Kaya sabi rito, gaya ng mga tupa na walang pastor, paano brad yung baka magtanong, paano brad yung may mga pastor? Makikita naman natin kung ano yung ibinubunga ng mga pastor. Tayo mismo makapagsabi, bukod tangi lang talaga ang Jesus Miracle International Ministry na may pastor ng Diyos, propeta ng Diyos na nanalangin taga-ayuno. Everybody so praise the Lord. Kaya sabi rito, nang magkagayoy, sinabi sa kanyang mga lagad, katotohanay, ang aanin ay marami. Marami ang aanin. Kaya dapat, ito na, gumanap tayo mga kapatid. Subukan natin, ulitin ko sa mga estudyante. Lalo sa ating mga kapatiran, naghahanap buhay, may mga trabaho, inyong mga loved ones, mga kaibigan, mga nakakausap po ninyo, hayuan niyo po sila. Para tayo ay matawag na mga anak ng Diyos na taga-akay din naman ng mga kaluluwa. Sabi ng Biblia, idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Everybody so praise the Lord. Kaya ang prayer ng ating mga pastor, lahat ng mga nakakilala sa Diyos, magamit ng ating mahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Everybody so praise the Lord. Sabi natin na basa, sino ang gagamitin ng Diyos? Yung mga hinirang niya para magsipagbunga, para magsiyaon, mangaral, mag-share, magbahagi ng Word of God. Sabi ng Biblia, mga minamahal, he that winneth soul is wise. Basahin natin sa Tagalog. Proverbs chapter 11 verses 30 up to 31. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 11 versikulo. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 11 versikulo 30 hanggang 31. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Mga kaluluwa. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 11 versikulo 30 hanggang 31. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito, ang matuwid ay gagantiin sa lupa, gaano pa kaya ang mga masama at makasalanan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sino yun? Talagang malakas ang praise the Lord si nanay. Praise the Lord! Purihin ang ating mabait na Diyos. Naniniwala ba kayo mga minamahal? Pag malakas ka mag-praise the Lord, ang demonyo ay lumalayo. Meron ba kayong nakikitang inaantok diyan? Wala. Lahat naman siguro gising. Sabi rito, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Asyang pantas ay humikayat ng mga kaluluwa. Narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Sino ba ang punong kahoy ng buhay? Siya ang ating mahal na Jesus. Amen? Tayo, yung mga bunga na nagsisipamunga. Sabi ng Biblia, tayo ay tinatawag na napakaganda, mga kapatid ko. Sabi, siyang pantas. Pantas, matalino. Kaya totoo yung salitang be wise Christian. Tama ba, minamahal? Tayo ay maging wise, matalinong Kristiyano. Sabi rito, at siyang pantas ay humikayat ng mga kaluluwa. Bakit tinawag na pantas? Matalino. Ang Diyos natin, matalino. Everybody should praise the Lord. Hindi tayo katulad ng iba, maibibigay pa na kung ano-ano sa sineshare nila. Merong grocery, ganyan. Hindi masama yun. Katulad dyan sa dating pinag-Bible studyhan natin, lumipat na daw yung mga kapatiran dun. Dahil pag dumalo ka daw dun, may kapalit na grocery.
sabi ko, kung ako siguro bigyan ng grocery, praise the Lord. Pero hindi ako dadalo dun. Kukunin ko lang yung grocery. Amen! Everybody say praise the Lord! Ibibigay lang naman di ba? Hindi naman sinabing, sa'yo na to, sa amin ka na. Kapag binigay, akin ang grocery. Sayang naman kung hindi ko tatanggapin Lahat magsabi ng praise the Lord! Sayang. Ayun talaga yung totoong sayang. Kasi ipinagpalit ng iba yung kaligtasan nila. Noon pa yan, matagal na yan na pangyayari, naalala ko lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, tayo mga Kristiyanong totoo, tinatawag na wise Christian. Pantas. Pag ikaw pala ay humihikayat or nag-aakay ng kaluluwa, sabi ni Biblia ikaw ay matalinong Kristiyano. Makapag-praise the Lord ba tayo, minamahal? Kaya sabi ni brother so and so, sister, pambira, tinamaan ako dun. Sabi siyang pantas ay humikayat ng mga kaluluwa. Kamustahin natin ang ating kalagayan? Mahal na Panginoon, sorry po. Wala pa akong naakay na kaluluwa sa gawain. Yung sarili ko nga lang, ang hirap-hirap akayin sa gawain. Tama po ba, minamahal? Amen. Praise the Lord! Hindi na nga tayo makapag-akay. Bakit? Yung sarili nga natin, ang hirap-hirap pang akayin sa gawain. Di ba? Pansinin niyo yun, mga minamahal. Di ba? Tama naman talaga ang Biblia. Kaya wag po kayong masaktan, ha? Biblia yan. Everybody say praise the Lord. Paano yun? Paano po yun, Brother Andrew? Hindi ba pantas, hindi ba matalino yung hindi naghihikayat, hindi ba matalinong Kristiyano, hindi ba pantas na Kristiyano yung hindi nag-aakay ng kaluluwa? Basahin nyo lagi yung Proverbs 11, verse 30. Everybody say praise the Lord. Narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Ayan. Doon na lang tayo sa 31. Sasama na lang tayo sa matuwid. Gagantihan, pagpapalain. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? May kagantihan din pala. Yung masama at makasalanan. Ayon sa kanilang ginawa. Everybody say praise the Lord. Mas matindi yung kagantihan sa mga hindi nakakilala sa Diyos. Sa atin, higit na gantimpala lang Diyos yung langit, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng Diyos. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, nako, sabi nga, hell is waiting for them. Sino? Para sa kanila na hindi naglingkod sa Diyos. Kaya kawawa naman. Kahapon, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, mga 4:30 p.m., 5 o'clock ng hapon na siguro, may pinuntahan kami ng ating beloved Lord preacher. Dahil may isang kapatiran, nagkaroon ng concern. Hindi niya pala loved ones itong aming napuntahan. Kundi nakita na lang sa Facebook na yung isang babae o ali may post sa Facebook na yung kanyang mahal sa buhay ay may sakit. Nakita niya lang nakita lang ng kapatiran, hindi taga rito. Hindi rin natin kilala, hindi ko rin kilala. Basta nag-message sa amin, baka pwedeng puntahan. Pinuntahan namin. Pagdating namin doon sa bandang Genprim sa Bangar, alam niyo mga minamahal, may mga nagiinuman, mga loved ones. Kaya ang ating beloved Lord preacher, kasama yung dalawang sister, hindi kagad kami pinapasok, bagamat yung may sakit nandoon sa kwarto. Yung sumalubong sa amin, sa ating beloved Lord preacher, ay pulis pala. Naka-assign sa Balawan ata, basta dyan. Siyempre, nag-aalala siya yung kanyang tatay o lolo may sakit na cancer. Prostate cancer ata, kung hindi ako nagkakamali. Ayun Hindi sabi sa ating beloved preacher, hindi po kami nagpapapasok. Tapos pinakita, ito kasi yung tumawag sa amin, nag-chat sa amin, nagsabi na puntahan namin. Sabi, hindi po namin kilala yan. Hindi kilala.
paano hindi makilala? Talagang hindi kilala. Kapatiran natin yung nag-chat sa amin. Naintindihan nyo, minamahal? Nakita nila sa Facebook na may unbeliever na nangangailangan ng maglehan sa kanilang mahal sa buhay. Ayun. And ito na. Muntik pa na hindi talaga kami makapasok sa bahay, tapos mailens yung may sakit. Dahil nagiinuman niya eh. Pati yung isang kagawad, hinaharang kami. I know, nabartek nga talaga sa baliti sasaunan. Sa baliti ibagbaganan. Hallelujah. Hindi namin alam, nakagawad pala. Tapos yung isa na, siguro, mga 35 to 40 years old, yung pulis. Ayun nga. Sabi, tinawagan yung nag-post sa Facebook na nangangailangan ng maglehan sa kanyang loved ones. Na nakita ng kapatiran. Ayun, doon na nagkaliwanagan. Buti, maganda talaga yung may contact. Everybody say, praise the Lord! Dito na, tinawagan. Nung una, medyo nagagalit dahil hindi ka talaga nagkaintindihan. Sino takitoy nga? At tagtoy. Nung umpisa, nagagalit. Nung matagal-tagal na pag-uusap, sa madasabi, natapos ang pag-uusap, pinapasok kami sa loob. Palakpakan natin ng Diyos. Nahipo ang puso. Panay hangingi sa amin ng, ay, pasensya kayong pastor. Siyempre, ating beloved preacher, nakabarong. Ayun kasi ang pagkakarespeto ng mga Ilocano minsan, pag may nakita sila na nakabihis ng maayos, tapos barong. Amen. Kaysa ka pumunta, pag nakita ka dyan sa palengke o saan-saan, ay, pastor, ni Apo Pati. Ganun minsan. Pero hindi tayo nagpapakilalang pastor. Amen. Isa lang ang ating mahal na pastor, Willis Rad Almeda. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa madali sabi, nakapasok kami sa bahay. Grabe, talagang, yung nakita mo na mahal sa buhay na parang talagang inalipin ng masamang espiritu. Naging mabait, naging maamo. Hinipo ng mahal na Panginoon. Sa madali sabi, napunta namin doon sa loob ng kwarto, aircon. Naka-aircon si Tatay Onofre Acosta. Acosta! Praise the Lord! Kaya pinagpala ng ating mga kapatirang Acosta. Punta kayo doon sa Genprim West. Dalawin nyo. Baka love ones nyo yun. Sa madali sabi nag-usap. Alam nyo, minamahal, sa madali sabi na lang, himala ng mahal na Panginoon. Yung si Tatay Onofre Acosta, grabe niyong nagastos na sa ospital. Tapos na-operahan na. Maawa ka talaga sa kalagayan ng may sakit. Wala naman natutuwa, pag may nakita kang may sakit, maaawa ka talaga. Kahit hindi mo ka ano-ano. Lalo na pag umiiyak na yung may sakit, hallelujah. Anong nangyari, minamahal? Si Tatay Onofre Acosta, nagpipray pala sa Diyos na sana may makapunta sa Kanya, makadalaw sa Kanya para siya ay ipanalangin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nung narinig namin yun, may namahal, ay talagang naiyak po ako. Pero tinago ko lang. Ayoko ipakita sa ating beloved Lord preacher. Yuko na lang. Ganun kasi tayo eh. Akala natin minsan, ganito lang tayo. Pero pag nahipo ng Diyos ang puso natin, kahit ayaw mong umiyak, iiyak ka. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ko, 80 plus na, mga minamahal. Prostate cancer. Umiiyak siya. Sabi niya, talagang nam na maek. Nga adati Diyos nga pudno. Ano ba sa Tagalog yung namnamaat? Inaasahan, Kaya nung pure Ilocano pa naman, sa madali sabi na si Ran, ayun nga, ipinag-pray na. How to praise God. Kaya pag-pray natin na lubi ng mahal na Panginoon, sila ay makadalo sa ating church anniversary kahit malayo, kahit sa Bangar, gawain din. Tuwang-tuwa yung loved ones, hindi po sila membro ng ating banal na gawain. Nakita lang ng kapatiran natin, member ng JMCIM, yung loved ones nung may sakit na nag-post sa Facebook. Ayun, kaya ang ganda talaga. Sa ating mga kapatirang may Facebook.
Pag may nakita kayong may sakit, wag lang malayo Kung malayo naman, alam nyo may mga workers doon, may mga kapatiran din doon, i-chat nyo, pwede nilang puntahan. Dapat magpakilala sila ng miyembro ng ating banal na gawain. Sama din sabi, inelehan si pinag-pray na. Glory to God. Yung ating beloved, Tatay Onobre Acosta, habang siya'y pinagpipray, ayon sa kanyang salaysay, mga minamahal, siya ay umiiyak dahil sa kagalakan. Hinipo siya ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord! Bilisan na natin ang kwento para matapos na. Dito na! Pagkatapos may pag-pray, ang iniisip namin, baka galit pa rin yung mga nagiinuman. Baka kung anong iniisip, ang tagal namin sa kwarto, halos mga 20 minutes na kami doon. Sabi ng beloved preacher, paalam na kami tayo. Baka sabsabality, manpanul dagajay adajay ruwar. Lumabas na kami. Aba, mami na mahal. Yung isang sister doon, asawa ng pulis. Alam niyo, minamahal, niyaya pa kami magmerienda. Grabing paghipo ng Diyos. Pero sabi ko, hindi kami magmerienda. Sama din sabi, hindi ko alam kung nalungkot yung dalawang sister. Kasi sabi ko, wag magmerienda. Di alis na kami na mahal. Paalis na kami. Lumapit ngayon yung pulis, si Sir, na nakasign sa Balawan. Kilala niya pala ang ating beloved kapitan, Kasipit. Tapos yung anak ng ating beloved kapitan, pulis sa Luna. Tapos yung isa pang pulis na asawa din ating beloved sister, kapatiran din. Ayun na lang. Aba, magkakilala pala. Alam niyo mga minamahal, bandang huli, nagpa-picture pa kami. Grabe talaga ang hipo ng Diyos. Lasing yun nahimasmasan. Di mga minamahal, paalis na kami. Dumukot pa ng 200. Sa tuwa sa galak niya, kaya sabi ko sa ating beloved preacher, patag 100 tayo Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Sabi ko, kulang pa ata sa prayer. Dapat 2,000 yun Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, ganun talaga magpahal ang Diyos. Sabi nga in God's perfect time, huwag tayong manghinawa. Sabi nga totoo talaga sabi natin beloved preacher. Kaya sabi nga natin mga pastor sa kanila, mga naunang Kristiyano, kahit hayuan mo yan, pag hindi pa talaga time, hindi mo talaga mapilit na madala sa gawain. Kaya talagang aasa tayo sa perfect time. Perfect timing. Yung talagang itinakda ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Kaya naniniwala pa ako. Naniniwala ko minamahal. Ang paniniwala natin, malapit na ang rapture. Pero marami pang ililigtas ang Diyos. Marami pa, minamahal. Baka hindi natin alam. Nandyan lang sa ating tabi-tabi. Mga loved ones natin. Kaya sabi ko, matigas man ang puso minsan ng ating mga loved ones. Katulad doon sa ating kapatiran na namatayan, nakikiramay po tayo, nailibing na kahapon. Yung pamangkin ng ating beloved nanay, hindi kailangan yung reliyon. Mas may magagawa ang sensya kaysa sa panalangin. Naunawaan natin yun. Kasi ganun ang mga makasanlibutan. Pero tayo, mga anak ng Diyos, ang paniniwala natin, mas dakila, mas totoo, makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya huwag tayong tumigil, minamahal. Last verse na lang. Last verse na lang. Baka magluluto pa kayo Baka magsasounding pa. Baka maglalaba pa kayo, may mga gagawin pa kayo. Magagawa niyo, huwag kayong mag-alala. Basta bukas, ayun, fasting si nanay, praise the Lord. Talagang nakaka-bless. Amen! Ating mga kapatiran dito sa Baknotan, nabe-bless po ba kayo? Palakpakan niyo ang Diyos. Dapat nabe-bless kayo. Bago kayo ma-bless sa iba, ma-bless muna kayo sa inyong sarili. Kasi pinagpala ka naman, thank you Lord, thank you Jesus. Kaya sa ating mga kapatiran, totoo yan.
Sabi ng ating ulit talata, bagamat meron pang tatlong babasahin natin, pero isa na lang. Sabi ng Ezekiel chapter 33, verses 7, 18, and 19. Ezekiel kabalatang 33, talatang 7, italo sa talatang 18 at 19. Kaya kahapon mga minamahal, talagang hallelujah. Doon pumasok sa aking puso at isipan. Ganun pala talaga ang ating dakilang Diyos. Pag kumilos, purihin ang ating mahal na Pinoon. Basahin po natin. Habang inahanda ng ating awitin. Sa aklat ng Ezekiel 33:7, talon sa 18 at 19. Sa gayoy, ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbayan ng Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. 18. Pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Amen. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakaliwanag ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Naunawaan niyo po ba, minamahal? Hindi ako medyo makahataw, makasigaw dahil maganda pala yung ganito. Para yung makapatiran, kausap mo lang. Importante, nandyan kayo. Everybody should praise the Lord. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong bisita sa anniversary. Iba't ibang mukha. Iba't ibang boses. Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat hindi tayo nakapagdaos ngayon ng anniversary sa labas, sa mga magagandang venue sa labas, dito sa chapel, magsiksikan na lang tayo dito. Everybody praise the Lord! Lagyan natin ng upuan simula dyan sa likod hanggang dito sa harapan. Parang doon sa isang outstation na nakita ko lang sabi ko, grabe Alos yung mga nakatayo sa pulpito, dito sa riser, dyan na mismo yung pwesto ng mga kapatiran. Ayun pala, masikip yung venue. Maliit lang kaya nagsisiksikan ng mga kapatiran. So, ganun makita mo may namahal, ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya dapat yung sarili natin, ihanda natin palagi na tayo ay gamitin ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Kasi kahit ayaw mong maghayo, pag inutusan ka ng Diyos na maghayo, susunod at susunod ka talaga. Everybody should praise the Lord. Ay, madi brother, madi Kuya Andrew, tanababainak. Awanti maipatutuok. Ti am-amudak, si kalukuan ti am-amok. Everybody should praise the Lord. Kahit hindi sabihin sa akin, nararamdaman ko kasi yung mga kabataan na iba Paano ko makapagayo, Kuya Andrew Alam nila, ako pa nga pasimuno sa kalokohan. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Pero wala kang magagawa. Pag ikaw ang gagamitin ng Diyos na patotoo, kahit ayaw maniwala sa iyo mga kaibigan mo, mga lovers mo, mga kaklase mo, o sino pa yan, pag nakita sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, maniniwala sila. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Habang inaanda ang ating awitin, sabi ng Biblia, ikaw, anak ng tao, inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Kaya nagbibigay alam tayo. Hindi man yan yung takdang panahon na sila ay mapaniwala, may time din. Maniwala lang tayo, minamahal. Pag ang Diyos na talaga ang ihipo, kahit gaano pa katigas ang puso ng tao na yan, walang imposible sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Habang inaanda ang ating awitin, sabi ng talatang 18 hanggang 19, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay. Iyon. Tayo man nakakilala sa Diyos, katwiran ng Diyos ang ating sinusunod. Amen? Hindi na tayo gumagawa ng kasamaan, pero ang sabi, pag iniwan natin
yung bagay na kalugod-lugod sa Diyos, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sabi, maari nating ikamatay yun. Totoong Biblia. Pero, sa verse 19, at yung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Everybody so praise the Lord. Siyempre, kung ako tatanungin nyo, mahal na Panginoon, gusto ko talaga doon. Kung ano ang kalooban mo, doon ako. Everybody so praise the Lord. Kasi alam natin, pag kalooban ng Diyos yung ating ginawa, ang resulta, pagpapalain tayo. Sabi nga ninyo, di ba? Isa ka lang membro na naglilingkod sa mahal na Panginoon, dama yung iyong mga loved ones, saakop sila sa proteksyon ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord. Kaya mga minamahal, patuloy lang tayong magkaisa. Amen? Yung makapagdala ng lechon sa first day, sa second day, sa third day. Praise the Lord! Hindi naman tayo mag-anniversary dahil lang sa pagkain. Mag-anniversary tayo, minamahal. Church anniversary dahil magpapasalamat tayo sa Diyos. Ganting pala pa sa atin kung meron tayong madalang kaluluwa. Kaya sa ating mga kapatiran, bukas, kung di kayo makasama sa sounding, pwede kayong maghayo sa ating mga kapatirang estudyante. Sharean nyo na yung inyong mga kaklase. Sa ating mga kapatiran na nagtitinda sa palengke, sharean ang inyong mga kakilala roon. Mga loved ones. Yung mga sasama sa sounding, abangan nyo lang ating announcement. Anong oras? Everybody so praise the Lord. Kahit gusto kasi namin umalis ng maaga, kung marami pa tayong mga, alam nyo na, ganun talaga ang buhay natin. Basta importante, tulong-tulong tayo, sama-sama, dahil alam natin, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody so praise the Lord! Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Purihin, pasalamatan natin ng Diyos. Tunay na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus. Grabe ang kagalakan na naramdaman mo pag ikaw ay nagagamit ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Habang inaawit ang papuring awitin. Si Jesus lamang Yes! Hallelujah! ang sasambahin. Purihin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, mahal na Panginoon. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa lugar nito ng Baknotan ng sa mga kapatiran na nakadalo ngayon. Hallelujah! Purihin ang iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sino kami, O Diyos, para gamitin mo sa iyong banal na buhay, mahal na Panginoon? Kayo kami nagkukulang, nagkakamali na sinasyan. Hindi namin nasusunod ang iyong banal na kalooban minsan, mahal na Panginoon. Ngunit subalit, dariyan ang iyong mga salita. Kaya kami gagawin niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanya himala aking nadarama. Ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hinigang sa kanya. Hallelujah! Ako'y naharapan, tawagin niya ang anak. Hallelujah! Hallelujah! Si Jesus lamang ang sasambahin. Araw at gabi,
ko siya pupurihin. Hallelujah, hallelujah. Siya lamang ang Daan. Hallelujah. at buhay Purihin ko, Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Ngayon pa lang inaangkin na namin ang tagumpay utos niya sa nalalapit na 15th church anniversary sa lugar na ito. Pagpapalain mo, Diyos, sa bawat sa amin. Hallelujah. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Ako'y darawa ng buong buhay ko ay alay sa kanya. Hallelujah! Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa. Hallelujah! Purihin ko, Diyos. Ako'y nararapat tawagin ng anak. Ako'y niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kanya. Ako'y nararapat tawagin ng anak. Si Jesus lamang. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Mga minamahal, kung paano ang Diyos ay nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo, ganoon tayo inibig ng mahal ng Diyos. Kaya huwag niyo isipin na kayo ay mahina. Huwag niyo isipin na hindi niyo kaya. Malaong panahon na tayo ay pinagpala ng Diyos. Tinawag at pinili tayo ng Diyos. Mga minamahal, tayo ang gagamitin ng Diyos para sa mga kaluluwa na ililigtas pa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka! Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ng buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanya. Ako'y nararapat tawagin ang anak. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban.
sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hinigas sa Kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niya agad. Hallelujah. Mga minamahal, alam ko ang prayer nating lahat bago magbalik ang Diyos. Iligtas din ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Ating mga kaibigan, ating makakilala. Kung maaari lang sana mga minamahal ay walang maiwan sa rapture, kundi lahat dali ng Diyos sa Kanyang piling sa kanan ng langit. Alam natin ang pangako ng Diyos ay totoo. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapaalala sa atin. Ginamit niya ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. At ako din ay naniniwala, bago babalik ang Diyos, ang ating mahal na pastor ay muling itatayo ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos na tayo ay kasangkapanin ng Diyos para sa Kanyang alawan na tiyan. Ihanda natin ang ating sarili, mga minamahal, sa ayaw at sa gusto natin kapag ang Diyos ang mag-utos sa atin. Susunod na lang tayo. Totoo Diyos sa ating buhay. Yung nararamdaman natin ito, presensya ng mahal na Panginoon. Totoo ito. Dahil ang presensya ng Diyos, dito tayo lumalakas. Dito tayo namumuhay. Hallelujah. Pinitida sa sanlibutan, ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa Kanyang himala. Aking nadarama ng buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa. Hanggat maingat Sa Kanya pagbabalik, ako'y nararapat, tuwagin niya nga na. Bisan pa sa chorus tayo, hallelujah, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong Panginoon. Maraming salamat. kalooban niya, sa Kanyang himala. Aking nadarama ng buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa Kanyang pagbabalik. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako'y nararapat, Tawagin niya ang anak. Hallelujah.
sa kanyang ako'y nararapat. Tawagin niya. Praise the Lord! Glory to God! Ang lahat ng papuri, pasalamat sa ating mabait na Diyos. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak sa ating mabait na Diyos. Sabihin ko tayo ng malakas na praise the Lord! Glory to God. Habang ating naramdaman ang presensya ng Diyos, tayo dumalangin. Dakilan naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa iyong napakatamis na banal na presensya. Marami man kami pagkukulang pagkakasala, O Diyos. Hindi namin nasusunod ang iyong banal na kalooban. Lalo lang paghayo, mahal na Panginoon. Nahirapan kami talaga, mahal na Panginoon. Pero alam namin, may takdang panahon na kami gagamitin mo rin para humayo sa mga kadalawang iniligtas mo pa. Sa aming mga laban, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala. Bagamat kami, O Diyos, ay nakakaramdam ng hiya dahil kami tinatawanan minsan, inaalimura, inuusig. Pero, alam namin may ganding pala. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas ay patuloy na sumasa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita ng buhay na amin na pag-aralan. Kami ay ginawa mong bantay sa aming mga lugar, sa bawat bayan, syudad, bawat barangay, sa aming mga lugar na aming kinalalagyan. Kami ang ginawa mong bantay para manalangin na iligtas mo ang aming lugar, maging aming mga kababayan. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kami ay hinirang mo, inihalal mo para magsiyaon, magsipagbunga, mabuting paglilingkod. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya na narito ngayon. Patuloy na gumaganap sa iyong banal na kalooban. Dahil alam namin sa Diyos ay walang imposible. Ikaw ay handang makinig sa aming mga panalangin. Salamat sa aming mga pastor, aming beloved Mama Dear, sa kanilang pangangalaga. Sila ay tunay mong lingkod, O Diyos. Nangalaga sa amin para kami maligtas. Ipinag-ayuno kami, ipinanalangin kami para kami maligtas. Purihin ng Ka, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang kapurihan, karakilaan, sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Mga kapatid, tayo dumalangin. Ano man ang ating makailingan sa Diyos, pwede natin banggitin. Mas mainam na ating banggitin. Mga minaman, hindi naman masama kung nasa isip lang, pero mas mainam na banggitin natin. Dahil ang Diyos ay nakikita ang ating nilalaman ang ating puso't isipan at naririnig niya kung anong ating babanggiting panalangin. Mapagpala namin yung mga Diyos na makapangin sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Habang nakapatong ng aming makamay sa aming mga ulo, iniisip namin nakapatong kami ng aming mahal na Pastor Bidestradal Meda sa aming mga ulo sa oras nito. Pinakamamahal na Jesus, ano man po mga kahilingan ng bawat isa, ikaw pong magbigay ng katugunan. Sa nalalapit naming 15th church anniversary sa lugar na ito, itong Seven Crusade, ikaw ang mag-provide ng aming mga pangailangan. Sa mga kapatiran na nagnanais, magkaloob, magbahagi, sumuporta, tumulong, sa iyo, Diyos, ay walang imposible, mahal na Panginoon. Pasasalamatan ka namin, O Diyos. Pupurihin ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang katugunan sa aming panalay tagumpay, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, mag-isa makaluluwa, na alam namin, O Diyos, kung sila'y mahayuan, makabasa ng streamers, mabahagi na ng leaflets, ikaw, O Diyos, ang hihipo sa kanila. Sa iyo, Diyos, ay walang imposible. At sa oras na ito, minsan pa kami patawarin mo sa lahat ng amin nagawa pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Nakapatong aming makamay sa aming mga ulo. Inisip namin, nakapatong kami ng aming mga pastor. Wildal Med at aming sama-samang sinasaway. Pinapalas ang lahat ng uri nyo ng kaaway. Cast out! Cast out! In Jesus' name. Hallelujah! There must have been infirmities, sicknesses, and diseases. Cast out! Cast out! Cast out! In Jesus' name. Hallelujah! Demons of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheuma, tuberculosis. Hallelujah. Prostate cancer, cast out. In Jesus' name, hallelujah. Demon ng pagkabulag, pagkapilay, pagkapipit, pagkabingi, ubulag, nasipon, panghina sa katawan, sa kasukasuan, sa kalamnan. Cast out. In Jesus' name, mga adlang sa biya at pagpapala,
sa dating naming anniversaryo. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. And we acclaim the victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ating dakilang Diyos. Buong galak, buong saya, pumalakpak tayo sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating malapay na sa oras nito. Tayo sisigaw 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Kasabay ating pagkapasalamat sa ating malapay noon sa tagumpay na kanyang ipagkakaloob sa bawat sa atin. Buong galak, buong saya, may kasama pag-ibig para sa ating malapay noon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga pinagpala, magsabi ng praise the Lord. Purihin ng Diyos. God bless you all, mga minamahal. At tunay tayo pinagpala ng Diyos sa araw na ito, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. At praise God. Meron pa pala akong patotoo, minamahal. E di kahapon, pag galing namin dun sa pinuntahan namin na pray over, pag uwi namin, may kapatiran naman nagyaya. Birthday.